Hanggang ito, may, ito po ay na-share ko na po nung nag-change pulpit po kami sa San Bartolome. At tunay nangusap po ang ating Diyos na ibababa ko rin po siya dito. Kasi may mga pagkakataon sa buhay po natin, tatanungin ko ngayon, no, kung sino dito yung nakaranas ng problema. Ngayon, habang nakakaranas siya ng problema o pagsubok, hindi pa natatapos yung isa, meron na naman. Hindi pa natatapos yung dalawa, may susunod na naman. No? So, mga kapatid, maging sa, alam niyo po kaninang umaga, actually wala po akong tulog. Dahil talagang ninanamnam ko po yung time with Lord, and then nakapag-prepare po ako ng PowerPoint. And then patulog na sana, may nabalitaan lang kami na yung pinsan namin ay namatay din. So hindi na ako nakatulog kasi ganun ako eh. Pag nagising ako, ang hirap ko nang makatulog hanggang sa gusto ko nang mag-5 na, no? Para sa ganun makapag-prepare na kami. No? At ang nakita ko doon, mga kapatid, kailan lang namatay yung kanyang nanay, no? Kapatid ni Tatay Chris, kailan lang siya namatay. Tapos halos nagmo-mourn pa sila. No? And ngayon, meron na naman namatay yung mismong kapatid niya, yung panganay niyang kapatid. So, may mga pagkakataon din sa buhay po natin, nangyayari diyan sa buhay po natin. Kahit hindi pa natatapos yung problema po natin, meron na naman sumusunod. Kahit nga may pagsubok ka pa, parang may maanino na naman problema eh. Di ba? Pero mga kapatid, alam nyo, parte ng buhay po natin yan. Hanggang nandito tayo sa libutan, hindi na natin mawawala yung mga problema. Pero depende na lang sa atin kung paano tayo tutugon. Depende sa atin kung paano tayo magre-respond. Pero sa umagang ito, mga kapatid, tiyak makikita po natin yung pagsama po ng ating Diyos. So, gusto ko pong basahin, mga kapatid, sa aklat po ng Isaiah 43 verse 2, no? Kung may mga dala po kayong aklat, no, or Bible, mga kapatid, basahin po natin yung salita po ng ating Diyos. Ano po ba yung sinasabi ng ating Diyos sa Isaiah 43 verse 2? Sabi po niya dito, sa English, sabi niya, "When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you." No? Sa ibang sali naman, no, sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame search you. Sabi niya sa Tagalog, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, magniningas ang alab sa inyo. So sa ibang salin po, napakaganda po, sinasabi niya dito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Pinagpala po ang pagkabasa po sa salita ng ating Diyos. Pwede po bang panandilian po tayong yumukot, manalangin? Ama, salamat sa iyong mga salitang aming napapakinggan, nababasa, Panginoon. Akin po na ibabahagi. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo na gamitin mo itong pagkakataong ito, Panginoon, na may pahayag ang iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, magrema ito sa aming mga puso't isipan, na sa ganun anuman ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon, magamit mo itong mga salita bilang, O God, sandigan po namin bilang aming sandata, Panginoon, sa pagharap, sa pagsubok na meron kami. Kaya dalangin po namin, Ama, samahan mo ang iyong bang lingkod, samahan mo ang bawat isa, samahan mo, Panginoon, itong pagsasama-sama po namin ito dahil alam po namin, Lord, ito yung aral na magmumula lamang sa iyo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Hallelujah. Katulad po ng tanong ko sa inyo, mga kapatid, sino po dito yung nakaranas ng mga pagsubok na akala po natin ay nalulunod na po tayo? Yung tipong mapapatanong ka, Lord, di pa tapos yung isa? Bakit meron na naman? Lord, di ba pwedeng paisa-isa muna? Lord, pwede pang post muna? Nalulunod na ako eh. Lord, parang ang bigat na.
Lord, nakakapagod na. May mga pagkakataon sa buhay po natin na nagtatanong tayo kay Lord, akala ko ba you are with me? Pero bakit ang dami kong mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon? Kung minsan akala natin, kahit Kristiyano tayo, kahit pastor tayo, akala natin exempted na tayo sa mga problema. Makikita nila, no, na yung mga in-invite mo, no, ay lagi siyang nakasmile, lagi siyang nakatawa, laging pantay yung kilay niya. Siguro sa Church of the Most High God nag-church yan. No, tipong walang problema. Tapos nag-attend siya, tinry niya. Kaso pag uwi niya, nagkaroon ng problema. Akala ko ba mawawala yung problema pag pumasok ng ganito. Akala ko ba maubos na yung matatapos yung problema ko kapag naging Kristiyano ako, pero bakit dumagdag? Bakit namatay pa si ganyan? Bakit nawala pa yung ganyan? Parang sinasabi pa natin, parang sumpa pa ata yung pagkapasok sa Kristiyano. Mga kapatid, dumarating sa punto po natin na mismong tayo napapatanong tayo kay Lord, Lord, sumusunod naman ako, pero bakit ang dami mga problema? Mga kapatid, katulad na sinasabi ko, walang exempted sa bawat isa sa atin. May problema ka, may problema din ako. May pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan din ako. Hindi ka pastor, pastor ka. Maging naniniwala ako, maging si pastora. Pareho po tayo may mga pinagdadaanan. Iba-ibang areas nga lang ng buhay po natin. Iba-iba nga lang yung pagkakataon o sitwasyon ng buhay po natin. But still, habang nandito tayo sa sanlibutan, mga kapatid, makakaranas tayo ng problema. Pero ang tanong, paano ka tutugon? Alam niyo mga kapatid, to give you a background po sa Isaiah po, ito po yung pagkakataon na kausap po ito ng mismong ang ating Diyos po ang siyang kumausap, no, sa mga Israel. Kasi bakit? Ito ay ang dami ng mga nangyayari sa kanila. No? So, nangyayari po dito nung time po na nabibihag po sila ng mga Babylonia, no? At nakikita ni Yahweh na napapanghinaan na sila ng loob. Ang dami ng mga nagdadalawang isip, ang dami ng mga nagtataka, ang dami ng mga nagtatanong kung ano ba yung nangyayari sa buhay po nila. Pero ito yung sinabi ng ating Diyos, no? Yung pangako ko sa iyo, yung protection ko sa iyo ay sa iyo. Kasi sinabi niya dito, no? Ang sinabi niya dito, when you pass through the waters, no? Kung papasinin po natin, when you pass, no? Pansinin natin, no? Hindi siya if you pass. Sabihin natin, when you pass. When you pass. So, ibig sabihin, when. Kapag sinabing when, mga kapatid, no, ang sinasabi dito, if yung word na when, alam ko, yung mga teachers, alam nito, kapag sinabing when, may tinutukoy itong panahon. Ibig sabihin, tiyak na dadaan ka. Hindi niya sinabi dito, if. Kapag if kasi, may tendency ng hindi mangyayari ito. It's either yes or no, it's either possible or impossible. No, kapag if, pero ginamit dito, when you go through the waters, I will be with you. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano man, no, Kristiyano ka man, mayaman ka man, may maleta ka man o wala, dadaan ka man sa mga pagsubok. Kasi sabi ng ating Diyos, when you go through the waters, ito yung sinasabi ko, mga kapatid, tiyak, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Tiyak, makakaranas tayo ng mga kapagsubukan sa buhay po natin. Yan po ang tinitiyak ng ating Diyos. Katulad na sinasabi ko sa inyo, no, hanggat nandito pa tayo dito sa sanlibutan, mga kapatid, makakaranas po tayo ng mga pagsubok. No? So, kapag dumaan ka sa Tagalog, so ibig sabihin, ang sinasabi po dito, sa panahon na dadaan ka, pagka ikaw ay dadaan, so, ibig sabihin, hindi niya sinabi na kung sakaling dadaan ka, Hindi niya sinabing kung sakali. Walang pagbabaka sakali. Pero ang kasiguraduhan, dadaan tayo sa pagsubok. Mga kapatid, no, katulad na sinasabi po natin, may napakinggan akong kwento nung ako'y bago-bago pa. Sabi niya, lumapit yung isang member
no, kay pastor, nagpa-ask siya ng prayer. And then, yung ask ng prayer niya ay, Lord, na sana alisin mo tong problema kong ito. Ngayon, umuwi siya, pero hindi nawala yung problema niya. Bumalik siya kay pastor. Nagalit kay pastor. Akala ko ba, pinag-pray mo ko, pastor? Bakit hindi nawala yung problema ko? Mga kapatid, ito yung sagot ng pastor. Maging ang ating Diyos, ito yung pinapaniwalaan ni pastor na sinagot ng ating Diyos. Hindi ko sinabing aalisin ko yung problema mo. Pero ang sinabi ko, sasamahan kita. May mga pagkakataon sa buhay po natin, mga kapatid, iniisip natin, when we pray, no, instantly mawawala yung problema. Nakakala natin kay Lord, isa siyang genie. No, kapag nag-wish ka, instantly, ibibigay na. May mga pagkakataon sa buhay po natin, mga kapatid, no? Hindi binabago ng sitwasyon ng ating Diyos. Hindi binabago ang problema ng ating Diyos. Hindi binabago ng Diyos ang problema mo. Inaayos niya yung pananaw natin na kahit may problema ka, kahit anong pinagdadaanan mo, kasama mo ang ating Diyos. Kasi sabi niya, when you go through the waters kasi kapag sinabing waters, it symbolize, no, ito'y sumasalamin or nagsisimbolo ito ng mga alon. No, yung paghampas. Ganyan sa buhay po natin, mga kapatid. Kapag dumaan ka sa problema, sa lalim ng problema, I will be with you. Sasamahan kita. Yan po ang sabi ni Yahweh. Kaya mga kapatid, sa unang punto ko, na gusto ko pong makita po natin, no? Ito yung mga Kristiyano na nami-miss out po natin. Minsan, we need a rescue from God. We need a rescue. But God is saying, I am with you. Ano po ba ito? Sabi niya dito, number 1, God does not promise a problem-free life. Hindi pinangako ng ating Diyos na hindi ka makakaranas ng problema. Kasi bakit? Kapag pinaranas ang ating Diyos na wala ng problema, sino pa lalapit sa Kanya? Sino pa kikilala sa Kanya? Sino pa bang mananalangin sa Kanya? Eh di ba nga, kapag maayos yung sitwasyon ng buhay po natin, di ba, kapag wala kang trabaho, kapag ang hirap ng buhay, ang daling lumapit kay Lord. Pero kapag maayos na yung buhay, ang daling makalimot kay Lord. Yun po yung nakakalungkot. Kaya nga, ang pangako ng ating Diyos dito, God did not promise a problem-free life. Hindi pinangako ng ating Diyos na hindi tayo makakaranas ng problema. Kaya nga, kung titignan po natin, kapag ikaw ay dumaan, when you pass through the waters, hindi niya sinabi kung sakaling ikaw ay dadaan. Malinaw na sinabi niya dito, kapag ikaw ay dadaan, I am with you. I will be with you. Sasamahan kita. Amen. Sige, palakpakan po natin sa Lord. Kaya nga, mga kapatid, sabi niya dito, kung titignan po natin sa aklat po ng John 16 verse 33, malinaw sinabi dito, in this world, you will have trouble. Sabi niya dito, sa sanglibutan ito ay mayroong kayong kapighatian. May mga problema kayo. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, ngunit magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako sa laban ng kapangyarihan ng mundo. Ito yung advantage natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Tiyak may problema, pero tiyak din nakasasamahan ka ng ating Diyos. Hallelujah! Sino ba may pagsubok dito ngayon? Lahat tayo. Pero, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Yeah. Mukha bang may problema yan? Mukha bang may problema si pastor? Di ba? Si pastor, nakikita yung cute lang niya, pero mga kapatid, problemado yan. Gusto ko yan. No? Presence of God inside, pogi. Di ba? Pero deep inside, pag uwi sa bahay, may mga problema rin naman akong iniisip. Pareho tayo. May mga problema din, kaya lang nakukuha pa tayo, nakakakain pa tayo. No, ang lusog ko nga eh. Maliban sa pogi, ayun nga, di ba? Kaya ko pa. Kayo din.
Sino bang mag-aakalang may problema din si Sister Marinel? Sino bang mag-aakalang may problema din si Nanay Melda? Tignan mo sila. Di ba? Tignan niyo yung katabi ninyo. Sino bang nag-aakala dito na hanggang ngayon may nagdadalamhati? Sino bang nag-aakala ngayon? Iniisip nila kung ano naman ipapakain o ibibigay na allowance nila sa kanilang mga anak. Pero nang dahil sa ngiti, mga kapatid, nagiging halimbawa yan na pagsama yan ng ating Diyos. Dahil yung sinabi niya dito, God does not promise a problem life. Hindi pinapangako ng Diyos na wala na tayong problema. Ang pinapangako niya sa atin, sasamahan ka niya kahit na ikaw ay may problema. Sige, palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Kung titignan po natin, tubig or yung ilog ay madalas na simbolo ng kaguluhan, paghampas o pagsubok o kahirapan. May mga waters din tayo, deep waters, deep ocean, no? Yung may mga humahampas din sa atin. Ano yung mga yon? Yung mga financial struggles po natin, yung mga family problems po natin, yung health concerns po natin, no? Yung mga ministry challenges po natin, yung mga broken relationships, emotional battles po natin, all the extra baggages, mga kapatid, parte yan po ng waters na sinasabi po sa atin. Kung babaguhin po natin, when you pass through your financial problem, when you pass through your broken relationships, kung babaguhin po natin yan, mga kapatid, ang kasunod nun, I will be with you. Katulad po na sinasabi po natin, kanina dumaan kami sa NLEX and NCTEX, I mean. Kapag dumaan ka sa NCTEX, di ba, you pay a toll gate, no? Nagpipay ka ng toll gate. You expect, dahil sa serbisyo, walang traffic dapat. Pero masasabi po ba natin, kahit Sister Marina, napakaganda ng Skyway sa EDSA, may Skyway ba sa EDSA? No? Kahit na dumaan ka sa NLEX, nagbabayad ka rin ng pamasahe mo kasi nagbabayad yung bus. But still, may mga lubak-lubak. But still, nakakaranas ng traffic. Ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, hindi dahil ibig sabihin na nagbayad ka, smooth na yung ega na ganang mangyari kang biye mo. Katulad na sinasabi dito, mga kapatid, anuman yung sitwasyon ng buhay mo, anuman yung hirap ng buhay mo, huwag kang mababalisa, huwag kang mangangamba, huwag kang matatakot. Dahil ang pangako ng ating Diyos sa iyo, hindi para alisin yung problema mo, kundi sasamahan ka niya habang dumaranas ka ng problema. Mga kapatid, ito yung pinangahawakan po namin. Ito yung pinangahawakan ko. Ano man yung problemang darating sa amin, alam ko ang Diyos ay hindi ako iiwan. Sinabi ng ating Diyos dito, no? Kasama mo ako. Sasamahan kita. Kaya nga sa pangalawang punto po natin, God's greatest promise is His presence. Hindi niya pinangako na mawawala ng problema. Hindi niya pinangako na hindi ka na magkakaroon ng problema. Pero ang pinangako niya, no, isa lamang, I will be with you. Sasamahan kita. Hindi niya sinabi dito, when you pass through the waters, all your problems will be dissolved. Hindi niya sinabi yon. Bagkus ang sinabi niya dito, I will be with you. Sasamahan kita. Hallelujah! Ito yung makikita po natin na pinakamahalagang bahagi o pinaka-context ng verse na yon, mga kapatid. No? Hindi sinabi ni Lord na aalisin ko kaagad ang problema mo. Hindi pinangako ng Diyos na hindi ka iiyak. Hindi pinangako ng Diyos na hindi ka masasaktan. Ang sinabi niya, sasamahan kita. Because His presence changes everything. Yung presensya lamang sapat na. Yung presensya lamang ni Lord, may papakita niya na wala kang dapat ikatakot. Sagot ka ni Lord. Naalala ko mga kapatid, nung bata kami, yung di ko alam sa mga taga San Bartolome dito, may kabilang bahay kami. Dati wala naman nakatira doon. Dati talagang madilim doon. Kasi walang gustong tumira. So kapag inutusan kami ni Tatay Chris or ni Mother, either si Cynthia or ako, natatakot kami. Kasi
ng bata, syempre, kala mo may multo, di ba? Kala mo may mga pwedeng aswang, tikbalang. Sabi pa naman nila, may tikbalang daw doon, no? May mga nanliligaw doon. So, natakot kami sa kwentong yon. Pero alam nyo, mga kapatid, kapag inutusan kami, kapag nagpasama ako kay Cynthia, o baliktad, si Cynthia nagpasama sa akin, bakit nagagawa namin yung utos ni Mother? Nung mag-isa lang akong inutusan ni Mother, takot ako. Pero nung kasama ko na si Cynthia, yung kapatid ko, tumapang ako. Hindi nagbago yung sitwasyon. Hindi na ilipat yung bahay. Pero may kasama lang ako. Ganon din sa buhay po natin, mga kapatid. Misa sa buhay po natin, ina-expect natin na aalisin ni Lord yung mga problema. Pero nakakalimutan natin, may Diyos na kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi niya dito sa Matthew 28 verse 20, and surely I am with you always to the very end of the age. Sabi niya, inuutos ko sa inyo, ako'y sumasa inyo palagi. Hallelujah! Napakasarap sabihin dito, napakasarap basahin dito. Ako'y sumasa inyo. Kailan? Palagi. Di ba? Hallelujah. Di ba? May mga kantang ganon, di ba? Palagi, kapag sinabing palagi, araw-araw yan. Minu-minuto yan. Ganon din po sinasabi ng ating Diyos dito. Sabi niya, inuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sinabi ito nung sa pagdi-disciple, no, nung iwan na bago umakyat, no, iiwan na kanyang mga disciples niya. Mga kapatid, ganyan din po ang sinasabi niya sa atin. Hindi lamang ang mga disciples ang sinasabihan dito, maging ikaw, yung katabi mo, sasamahan ka ng ating Diyos palagi. Sabihin po natin palagi. Hallelujah. I will be with you always. Mga kapatid, sa pangatlo, sabi niya, the waters will not overwhelm you. Hindi ka malulunod. Hindi ka hampasin. Bagamat nandun ka sa dagat, bagamat nandun ka sa ilog, mga kapatid, nakakatiyak na hindi ka man mawawala sa ilog, pero hindi ka haya ng ating Diyos na malulunod sa problema. If you are in the midst of your struggling season, napaka-challenging na nangyari sa buhay mo, mga kapatid, i-enjoy lang natin. Hindi dahil wala tayong gagawin, kundi magtiwala tayo na kasama natin ang ating Diyos. Sabi niya, the river shall not overflow you. Ang sinasabi niya dito, the rivers will not overflow you. The waters, your problem will not overwhelm you. Ito yung madalas, no, na nakakalungkot na nangyari sa mga Kristiyano man o hindi. Kapag maayos ang buhay, talagang praise the Lord, napakadalang, di ba? Talagang, di ba? Ano ba yung kanta kanina? Tayo sumaya, talagang bigay ng best. No? Kulang na, pasikwan mi ka. Sayaw ko, uy. Pero pag may problema, ba't ang hirap magtaas ng kamay kapag may problema? Yun yung nakakalungkot minsan. Actually, madalas eh. Kasi nakakalimutan, nami-miss out po natin dahil sa problema, na-overwhelm tayo masyado. Kasi bakit? Nawawala sa isip natin, the battle is not yours. Ang kailangan mo lang, yung presensya mo din. Kasi nandyan na yung presensya ni Lord. Hindi naman battle ni Lord dyan eh. Sinasamahan ka lang niya sa problema mo. Ngayon, may kailangan ka din gawin. Makita niya na nagtitiwala ka sa Kanya. Ang dali lang ng gusto ni Lord eh. Kasagli na buring Ginoo. Buri na mo kaya ka na akit na kamo. Makaswelo niya. Mga kapatid, the waters will not overwhelm you. Your problem will not overwhelm you. Hindi ibig sabihin na hindi ka yung tubig, mga kapatid, hindi ibig sabihin na
kusang mawawala yung tubig. Ibig ko sabihin, mga kapatid, kapag binaha tayo, no, kapag dumating yung pagkakataon na uulan, hindi ibig sabihin na hindi ka na maulanan. Nandun ka pero protected ka ni Lord. Secured ka ni Lord. Kasi naka-shelter sa atin si Lord. Mga kapatid, sa buhay po natin, minsan napakahirap magtiwala. Kasi masyado tayo na-overwhelm sa problema. Why not, tignan natin, bago natin tignan kalaki yung problema, tignan natin gaano kalaki ang Diyos na meron po tayo. Ang Diyos ay hindi siya seasonal. Nandyan siya palagi. Nananatili siyang tapat. Sabi sa Awit 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. No, napakalalim po, pero sabi dito sa ibang salin, no, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Hindi si Bombay ang siyang laging nandyan kapag may kagipitan. Hindi si Kumare. Hindi ang alak ang laging kinakapitan. Parang mali ata. Hindi lagi. Hindi ang alak ang kinakapitan. Hindi yung saya. Hindi yung liwaliw ng sarili mo ang siyang magbibigay ng kasiyahan sa'yo o kapayapaan. Mga kapatid, yung presensya ng ating Diyos ang siya lamang makakapagbigay ng kapayapaan sa atin. Kasi sabi niya, siya'y laging nakahandang sumaklolo. Sa panahon na hindi na kaya ng katabi mo, sa panahon na hindi na kaya ni Bombay na magbigay sa'yo, mga kapatid, may Diyos na una ng sumaklolo sa'yo. Kaya lang, you keep resisting. No? Nagre-resist po tayo, nagre-refuse po tayo sa tulong ng ating Diyos. Tinutulungan na tayo, tara anak, ay ayoko. Kasi nung naging Kristiyano ako, mas lumala yung problema ko. Mga kapatid, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Pang-apat po, even the fire cannot destroy God's people. Kahit na yung apoy, kahit na yung sunog, hindi tayo matutupok. Tayo yung kausap dito, mga kapatid. When you walk through the fire, you shall not be burned. Hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ang apoy sumisimbolo sa matitinding pagsubok ng buhay po natin. May mga pagkakataon na parang nasa apoy tayo. Ano yung mga apoy na yun? Rejection, yung betrayal, yung loss, yung failure, yung waiting season po natin. Iba-iba man, mga kapatid, parte yan ng apoy ng buhay po natin. Pero ito yung tandaan po natin, ang apoy ay hindi lamang para sirain ka. Minsan, ginagamit ng Diyos ang apoy para linisin at palakasin ka. Yung ginto, di ba? Bago maging ginto yan, bago maging bracelet yan, bago maging hikaw yan, dadaan yan sa matinding apoy. Nandun yung pressing bago maging coconut oil yung isang oil. Bago maging crudo o diesel yung isang diesel, no? Dadaan muna yan sa pressing, sa pagluluto para mahiwalay. Ganun din tayo, mga kapatid. Kahit na nasa apoy tayo, kahit nasa pressing season tayo, mga kapatid, ibig sabihin, gusto lang palabasin ng ating Diyos yung tunay na disenyo na para sa iyo. Na ikaw ay anak ng Diyos, kailanman hindi ka niya iiwan. Ililigtas ka niya, sasaklolohan ka niya. Ikaw ang siyang magiging kasama niya sa bawat hamon ng buhay mo. Ang Diyos ang siyang kakaagapay sa iyo. Mga kapatid, gagamitin ko po yung sinabi ni Sister Lovely nung nakaraang D-group recharge po natin. Sina Shadrach, Meshach, na Abednego. Di ba hindi sila sumamba? Anong ginawa niya? Pinatapon sila sa orno. Di ba? Anong nangyari? Nabago ba yung sitwasyon? Hindi. Nandun pa rin sila.
Pero anong nangyari? Yung presensya ng kanyang pinadala ay nandoon. Hindi nabago yung sitwasyon. Hindi nabago yung kanilang problema. Pero hindi sila natupok. Hindi sila nabuhay. Walang namatay ni isa sa kanila bagkus nakita yung presensya ng isang anghel na pinadala ng ating Diyos. Mga kapatid, ganun din ang pangako ng ating Diyos sa atin. Hindi man babaguhin yung sitwasyon. Madalas hindi nawawala yung problema. Pero nakakatiyak, yung presensya ko ay kasama ninyo. Sabihin mo sa iyong katabi, palagi natin kasama ang presensya ni Lord. Kaya nga, ano yung gagawin po natin? What should we do when we are in the waters? Anong kailangan po natin gawin kapag tayo ay nasa kapagsubukan? Anong gagawin po natin kapag nasa paghampas po tayo ng alon? Number 1, trust God's presence. Pagkatiwalaan po natin yung presensya po ng ating Diyos. Kahit hindi mo siya nakikita, kasama mo siya. Sabi niya sa Hebrews 13 verse 5, na palagi po natin sinasabi ito, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pagkatiwalaan mo yung presensya ng ating Diyos. Kapag pinagkatiwalaan mo yung presensya ng ating Diyos, ano yung pangalawa? Keep moving forward. Nagtitiwala ka na nandiyan na yung presence ni Lord. Naalala ko nga, dahil nga kasama ko na yung kapatid ko, may inutos si mother na isara niya buksan yung ilaw. Nabuksan namin yung ilaw kasi bakit? Nakapag-move forward kami. Hindi kami sabay natakot. Dahil alam ko may kasama ako, dahil alam niya may kasama siya, nagpatuloy kami. Ganon din sa problema po natin mga kapatid, ganon din sa buhay po natin mga kapatid. Ano man yung pagsubok na meron po tayo, huwag kang matatakot. Hindi ka nag-iisa sa laban. Keep moving forward. Sabihin po natin, keep moving forward. Magpatuloy ka. Lakad lang. Padayon lang. Tuloy-tuloy lang. Magpatuloy ka. Sabi ng ating Diyos dito, when you pass through. So, ibig sabihin, when you pass through, kapag sinabing pass through, familiar kayo sa drive-thru? Ay, pag-drive-thru. Kanina pass through. Drive-thru, yes. McDo, Jollibee, no? Alam niyo po yan, kapag pass through or drive-thru, ibig sabihin, hindi ka mag-stay doon. Dadaan ka lang doon. Yun yung sinabi ng ating Diyos, when you pass through. So, isipin po natin in layman's terms, when you drive through, di ba? Dadaan ka lang doon, huwag mong tambayan. Kapag tinambayan mo, nasa iyo na yon. Magagaling yun sa likod, bubusinahan ka. Di ba? Mga kapatid, ang sinasabi ko dito, yung problema ay tatambayan. Ngayon, isang tatambayan, may buksa ba mag-enjoy ko? Pangako ng Diyos dito, keep moving forward. Ito yung instruction ni Lord, keep moving forward. Kailangan umaandar ka. Hindi ibig sabihin na sagot ka ni Lord, ibig sabihin doon ka na lang. Hindi, humakbang ka din kasi si Lord humakakbang din. Keep moving forward. Hindi niya sinabi, when you stay there. Ang sinabi ni Lord dito, when you pass through. Hindi niya sinabi, when you stay there. No? May pagdadaanan, may pag-usad, may pag-exit. Ibig sabihin, temporary lang. Ang pangatlo, mga kapatid, paano po mangyayari yon? Makakapag-move forward po tayo when we keep praying. When you keep praying. Manalangin ka. Kapag hindi mo alam ang susunod na gagawin, manalangin. Kapag hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon, ilapit sa ating Diyos. Panalangin ang palaging susi para mas maranasan mo ang presensya ng ating Diyos. Gusto mo magtagumpay? Manalangin po tayo. Magpakababad po tayo sa presensya ng ating Diyos. Maging devoted po tayo. No? Talagang, kung may nais kang matugon, di ba? Talagang, iluhod mo.
Manalangin ka. Mag-fasting ka. Kasi kapag the more ka lumalapit sa ating Diyos, doon mas napapalapit ang ating Diyos sa atin. Church, temporary lang yan yung mga problema po natin. Huwag mong tambayan. Move forward and keep praying. And lastly po, palagi po natin tandaan yung katapatan ng ating Diyos. Remember His faithfulness. Kung iniligtas ka niya noon, kung pinagtagumpayan ka na noon, church, kayang gawin ng ating Diyos ngayon. Ang Diyos, di ba, is the same yesterday, today, and tomorrow. Forever and forever. Ano yung pagsubok mo na nakaraan? Pinagtagumpayan ka ng ating Diyos. May mga waters, may mga humampas man sa'yo. Pamilya man yan, financial man yan, broken relationships man yan. Pinagtagumpayan yan ng Diyos. Kung paano ka pinagtagumpayan ng Diyos nung una, kaya ka din pagtagumpayan ng Diyos ngayon. Yung po yung pinangahawakan po namin, pagtatagumpayan kami ng Diyos. Mahirap kung titignan. Imposible kung iisipin. Pero ang pangako ng ating Diyos, when you pass through the waters, I will be with you. Sasamahan kita. Church, may maaring marami sa atin ang nasa tubig ngayon. Ano ba yung tubig mo ngayon? Ano ba yung water mo ngayon? Or else, yung ibang salita, mga kapatid, ano ba yung pagsubok mo ngayon? May mga ilan na nasa ilog, may mga ilan na nasa apoy, at maaaring pagod na tayo. Hirap, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumigay. Church, hindi paalala ng ating Diyos. Huwag natin sukatin ang laki ng problema. Sukatin ang laki ng Diyos na kasama mo ngayon. Kapag kasama mo ang Diyos, makakatawid ka sa tubig. Kapag kasama mo ang ating Diyos, makakalampas ka sa ilog. Kapag kasama mo ang Diyos, makakalakad ka kahit nasa gitna ka pa ng apoy. Hindi man babaguhin o aalisin ng Diyos yung problema. Pero ang tiyak, malalampasan mo yan. Sabi mo sa iyong katabi, lilipas din yan. Dahil kasama natin si Lord. At sabi ng ating Diyos, you are not alone. Sabihin mo sa iyong sarili, I am not alone. Hallelujah! You are not alone. We are not alone. Sabihin mo sa iyong sarili, I am not alone. Sinabi yan ng Diyos. Hindi lamang sinabi ko, sinabi yan ng ating Diyos. Balikan po natin, when you pass through the waters, I will be with you. God is with you. When you go through the waters, I will be with you. Paulit-ulit ko po sinasabi yan dahil ito po yung paalala sa atin. God is always with us.